Sa ilalim ng bayan ng Wieliczka sa Southern Poland, may nakatagong mundo na mahigit 7 siglo nang hinuhubog ng tao. Dinarayo ang isang dambuhalang maze na ang mga dingding, sahig, rebulto at maging mga simbahan ay gawa sa asin. Bago marating ang underground chambers, kailangang sumakay ng lift kasama ng guide. And each time I go to the mine, Yeah. I lick the walls. And I encourage you to lick the walls too. Lick the walls? Yeah. Really? Because Habang palalim ng palalim, unti-unting nawawala ang liwanag mula sa ibabaw. Napapalitan ito ng malamig na hangin, nasa 19 to 20 degrees. Mahahabang pasilyo at mga bakas ng minahang hinubog ng mga sinaunang taga-Poland. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Wieliczka Salt Mine sa Kraków, Poland. Isa po itong UNESCO World Heritage Site at meron po itong lalim, itong salt mine na ito na 327 meters. Mas malalim pa kung ilalagay ang Eiffel Tower ng Paris. Ito po ay nabuo noong 13th century, 1295 to be exact. At nag-operate po ito hanggang 1990s. Ibig sabihin hanggang 1990s, nagmimina po sila ng asin dito sa salt mine na ito. Makikita rito ang pagbabago ng mining technique sa Europe mula sa medieval period hanggang sa bago nila tuluyang tapusin ang pagmimina ng asin. Sa bawat lagusan, nag-iwan din sila ng bahagi ng kanilang buhay mula sa mga lumang puli at kagamitan hanggang sa timber structures na sumusuporta sa mga chamber. At dahil mapanganib ang kanilang trabaho, naging mahalagang bahagi rin ng minahan ang pagtansya kung kailan darating ang panganib. lots of them. Mhm. That was the best alarm system in the past because when miners saw a crack or heard the sound of wood snapping, they knew that they are in danger. There is serious risk that the roof or walls might collapse on them. So the best alarm system: run away, leave the place immediately. May 9 na level ang Wieliczka Salt Mine, humigit kumulang 205 na kilometro ng galleries. Pero halos 2% lang ng tinatawag na Salt Labyrinth ang maaaring puntahan ng turista. Sa tagalang pagmimina ng asin dito, nakagawa na rin sila ng sculptures para bigyang pugay ang mga pinakatanyag na Polish sa kasaysayan ng mundo, gaya ni Nicholas Copernicus na isang astronomer at mathematician na siyang nakadiskubre ng ating mundo at iba pang planeta ay umiikot sa araw. Habang naglalakad, amoy na amoy ang asin sa mga batong pader ng minahan na ayon sa aming guide ay maaaring tikman. Watch me. Yummy. Pure salt, right? So everything is edible. Anywhere, anywhere. But you have to lick your finger first. Okay. And then, No, lick it again. yes. Yeah. Malaking porsyento ng mga taga-Poland ay mga Katoliko, kaya gumawa rin sila ng isang underground cathedral na mahigit 100 metro ang lalim. Ayon sa pamunuan ng Wieliczka Salt Mine, ang mga likhang sining dito ay ginawa mismo ng mga minero, patunay na sa gitna ng mabigat na trabaho, may puwang pa rin para sa pananampalataya at sining. Bilang pagpupugay po kay Pope John Paul II, the Saint John Paul II na ngayon, gumawa po ng rebulto at sculpture sa kanya dito sa Wieliczka Salt Mine. Ito pong rebultong ito ay yari rin po sa asin. May relic din ng kanyang dugo si Saint John Paul II sa altar. Noong 1978, kabilang ang Wieliczka Salt Mine sa mga unang inilagay sa UNESCO World Heritage List. Taon-taon, halos 2 milyong turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bumababa sa makasaysayang Wieliczka Salt Mine, kung saan ipinakita na ang asin ay hindi lang ginagamit sa pagkain, isa itong yamang nagtaguyod sa ekonomiya at humubog sa mga komunidad. Ang Wieliczka Salt Mine patunay lang na kapag ang kasaysayan, pinotektahan at pinangalagaan, mapapakinabangan ng mga bansang mismong nag-alaga dito. At mula rito sa UNESCO World Heritage Site na Wieliczka Salt Mine sa Kraków, Poland, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News.